Hello SSS members and pensioners, it's me Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Ang ating topic for today ay pag-uusapan po natin, ano ba tong death claim sa SSS? Dahil merong katanungan ang viewer natin pero itago ko lang ang pangalan niya. Sabi niya, "Hello ma'am, ask ko lang po, ano po ba ang tinatawag nilang death claim? Yun po yung pensyon na matatanggap ni beneficiary? Kasi po nung namatay ang asawa ko, burial at pension monthly ang natanggap ko." Pag namatay po ang SSS member or SSS pensioners, ang makukuha po natin sa SSS ay dalawa, funeral claim and death claim. Tungkol po dito sa funeral claim, meron akong separate video kung magkano ang makukuha nyo dito sa SSS. Just comment below kung gusto nyo video na yon, i-reply ko sa inyo ang link ng video. Number 2, ang death claim naman na makukuha sa SSS, it's either lump sum, one-time cash payment, or monthly pension, kung alin man dyan sa dalawa guys. Okay? Depende po ito sa case ng member at pensioner na namatay, kung ano ang matatanggap ng kanilang naiwang beneficiary. Malinaw, ngayon ito na. Number 1, kapag si member na namatay at hindi pa siya pensionado, pero siya ay kasal, buhay pa ang kanyang legal spouse, no? At meron na siyang hindi bababa sa 36 months na contribution sa SSS. Ang death claim po na makukuha ng kanyang legal spouse ay monthly pension. So yung nag-comment, sabi nyo, nakakuha na kayo ng funeral tsaka monthly pension, di ba? Yun na yung death claim niya, ma'am. Yung monthly pension, yun na yung death claim mo na nakukuha sa SSS. Okay? So going back, kapag si member na namatay na hindi pa pensyonado at buhay ang kanyang legal spouse, ang death claim na makukuha ay monthly pension. Tatawagin po siyang survivor spouse pensioner. Alright. Kung hindi naman siya umabot ng 36 months, ang makukuha lang ng kanyang legal spouse ay lump sum. At ang amount ng lump sum ay nakadepende lang din kung gaano lang kalaki ba or kaliit ang contributions ni member na namatay. Pero kung patay na rin yung asawa niya at wala siyang below 21 years old na anak, ang makapag-claim po ng death claim ay ang kanyang mga magulang. Magulang po ng member na namatay. At ang makukuha nilang death claim, lump sum lang yon. Nagagets po? Ngayon kung wala na rin yung magulang niya, patay na din. So magpo-proceed na tayo sa designated beneficiary. Na ang death claim na makukuha ng designated beneficiary ay lump sum lang din. Okay? At kung sino ang designated beneficiary, ito po yung kung sino yung nilagay niya na beneficiary niya sa record kay SSS. Let's say for example, nandun yung kanyang over 21 years old na anak. So matatawag ng designated beneficiary yon. O kaya nandun yung kapatid niya. So matatawag ding designated beneficiary yon. Malinaw po ha, pag naguluhan kayo guys, pwede niyong panoorin ulit ang video tapos pakinggan niyo, maintindihan niyo talaga siya. Number 2, kapag si member na namatay na hindi pa pensyonado at siya ay single, walang asawa at walang below 21 years old na anak, ang makakuha ng kanyang death claim ay ang kanyang mga magulang ng member na namatay. Ngayon, kapag wala ng mga magulang, patay na din. Magpuproceed na ngayon si SSS sa kanyang designated beneficiary. Ang designated again, kung sino ang nilagay niya doon sa kanyang SSS records. Nandun ang kapatid, matatawag yun na designated beneficiary. Pamangkin or apo. Basta kung sino yung nakikita ni SSS guys na pangalan doon sa beneficiary, yun po ang designated beneficiary. Ang makukuha lang po nila ay lump sum. Okay? Number 3. Kinig ng mabuti ha. Kapag si member na namatay ay pensyonado na ni SSS at kasal siya, buhay pa ang kanyang legal spouse. So ang death claim na makukuha ng kanyang legal spouse ay monthly pension. Tatawagin siyang survivor spouse pensioner. Ngayon, kapag patay na din ang kanyang asawa at wala siyang below 21 years old na anak, ang makakakuha ng death claim ay ang mga magulang ng member na namatay. Ang makukuha nilang death claim ay lump sum lang.
Pero, papasok po dito ang 5-year guaranteed period. Kasi wala na siyang primary beneficiary, wala na siyang legal spouse, at wala siyang below 21 years old na anak. Ang 5-year guaranteed period, for example, na kapag naging pensyonado na siya ng 4 years, ang lump sum na lang ng makukuha ng kanyang magulang na buhay ay 1 year. Yung natirang 1 year, yun ang malalamp sum. Pero kung si pensioner na namatay ay naka 5 years and mahigit na yan na nagpe-pensyon kay SSS, ang kanyang mga magulang or ang kanyang designated ay wala nang makukuhang lump sum sa SSS. Number 4, kapag ang member na namatay ay pensyonado na ni SSS, pero single siya, wala siyang asawa at walang below 21 years old na anak, ang makukuhang death claim ng kanyang mga magulang ay lump sum. Pero sabi ko, papasok dito ang 5-year guaranteed period kasi pensyonado na siya. Okay? Kapag itong pensyonado na to, nagpensyon na ng 5 years or more, ang kanyang magulang wala nang malalamp sum sa SSS. Or ang kanyang designated beneficiary, wala nang malalamp sum sa SSS. Pero kung doon sa 5 years na yon ay may natira pa. Halimbawa, 2 years lang siya nagpensyon, so may natirang 3 years. So itong 3 years na to, ang ilalamp sum ng kanyang mga magulang. Or kapag wala ang kanyang magulang, ay ang kanyang designated beneficiary. So yun po ang death claim na sinasabi natin sa SSS. So sana sa video na ito ay naipaliwanag ko po sa inyo ng maayos at sana dahan-dahan lang din. Feeling ko kasi ang bilis kong magsalita. Pero kapag hindi nyo naintindihan guys, ng isang panood lang, pwede nyo panoorin ulit yung video para mas maintindihan nyo po. Okay, SSS pensioners and SSS members, that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.